Good day everyone, I'm Micaela Balacana together with my group mates, Mr. Paul Jared Adeliano and Miss Danica Basanta, and now we're going to present the topic that's been given to us, which is the security implementation. Here's our outline for today. Number 1 is the introduction to security implementation, core principles, models, and security policies, security mechanisms, techniques, and tools, security implementations in the software development lifecycle and assurance, challenges, best practices, and future directions in security implementation, and the conclusion. So what is security implementation? So security implementation means applying security rules and guidelines para ma-protect ang systems and data. Hindi lang ito tungkol sa antivirus. Dapat lahat ng layers ng system is may protection din. And sa isang company, kung walang proper security, pwedeng ma-hack ang payroll system at mabago ang sahod ng employees. Parang sa bahay na may lock sa pinto, or CCTV, or guard dog. Kahit makalusot ang magnanakaw sa isang layer, so may ibang layer pa na nahaharang. And kung sa bahay nyo may lock sa pinto pero bukas ang bintana, so safe ba? So hindi syempre. And kahit may lock, may weak point pa rin. That's why kailangan natin ng layered security. So next is the primary objectives. So what is the primary objectives of security implementation? So the primary objectives of security implementation in computer science are encapsulated in the confidentiality, integrity, and availability. So the CIA triad. So C stands for confidentiality, like protecting privacy of data, like locking your diary. So meaning, ikaw lang yung may rights na makakita nun. And another example is medical records. So dapat hindi siya makita ng ibang tao. And next naman is I stands for integrity. So accuracy of data. So dito nga pumapasok yung honesty. Like sa exam scores nga, so dapat hindi mababago yun ng hacker or ng ibang tao. And next naman is the availability. So access when needed. So example nga nito is electricity. So dapat available siya lagi. And another example is online banking. So dapat kahit gabi available pa rin. So 24/7 dapat siya, like sa GCash. Dapat laging open to so that pag halimbawa biglang ang funds, so dapat is ma-open mo siya. So that's the example of availability. So dapat laging accessible. So question, kung biglang nagbago ang grades nyo sa portal, so anong principle ba ang violated? So syempre integrity. So next naman is yung mga common threats. So, isa na nga dito is yung phishing. So, fake emails, tricking users. So, example is yung bank email na nag-a-ask ng password. And next is the man-in-the-middle or man-in-the-middle attack. So, ito naman yung hacker na nakikinig sa Wi-Fi traffic. So, what is Wi-Fi traffic? So, Wi-Fi traffic means lahat ng data na dumadaan sa Wi-Fi connection mo, like messages, passwords, or websites you visit. And ang purpose nila is para makita ang sensitive info mo, gaya ng login details sa Facebook or online banking. Example, nag-login ka sa bank account mo gamit ang free wifi sa coffee shop. So, kung may hacker na nakaset up ng fake hotspot, so makikita nila ang username at password mo. So, that's the man-in-the-middle attack. And next is the DOS or denial of service. So, flooding system with traffic. So, attackers flood the system with traffic. So, example nga nito is airline website biglang bumagsak kasi sobrang dami ng fake requests. And another is the DDoS or distributed denial of service. So, ano naman to? So, mas malala kasi libo-libo ang computers na sabay-sabay nag-a-attack. So, kung may hacker na nakikinig sa Wi-Fi traffic ng coffee shop, so ano ang purpose nila? So, ang goal nila is i-intercept ang data mo para makita yung passwords, messages, or bank info. So, para magamit nila sa pagnanakaw or identity theft. So, now let's proceed to the core principles. So, una naman dito is defense in depth. So,
meron tayo ditong multiple layers like firewalls, passwords, encryption, and physical locks. So each layer slows attackers down. And like a castle with walls, guards, moats, and lock gates. And example is, even if a hacker cracks a password, encryption and firewalls may still block them. So in simple words, it is the multiple layers of defense. Like company uses firewall, antivirus, and employee training para patibay yung security nila. And next naman is the least privilege. So users only get access they need, and it also reduces the damage if accounts are compromised. So example nga is a cashier doesn't need a payroll access, and not everyone gets the master key to the building. So example nito is cashier sa Jollibee. So hindi na nila kailangan ng access sa payroll system. Next naman is Saltzer and Schroeder principles. So economy of mechanism, fail-safe defaults, complete mediation, separation of privilege, least privilege, and psychological acceptability. So example nga dito is yung fail-safe default. So it denies access unless explicitly allowed. And another is a guard checks every visitor, not just the first one. So, ibig sabihin, lahat ng papasok is i-deny muna unless ma-check ng admin or i-allow nila. And also, lahat syempre ng papasok is ma-check. So, hindi lang yung unang pumasok. So, kung ikaw ay cashier, so dapat ba may access ka sa HR files? So, wala dapat. Kasi principle of least privilege. So, dapat ang maa-access mo lang is yung kailangan mo. So that's why wala kang privilege na ma-access yung HR files. Since cashier ka nga and yung HR files is, it should be managed or yung HR lang dapat yung may access dito. Next naman is security policies. So, input validation, authentication, logging, and session management. It also prevents attacks like SQL injection, XSS, CSRF. So, example is websites rejecting suspicious input. And like a school requiring ID cards, attendance sheets, and CCTV. So, in simple terms, security policies guides how systems are protected. So, example na dito is input validation para maiwasan yung SQL injection. So, example is hackers na naglalagay ng malicious code sa login form. And also, the authentication para siguradong tama ang user. So, example naman dito is yung online banking na nagre-require ng OTP. And another is the logging and session management. So, para makita kung sino ang nag-a-access. And example is detecting midnight login from another country. So, question. So, kung website walang input validation, so anong pwede bang mangyari? So, syempre, pwede siyang ma-hack gamit yung SQL injection. So, that's the coverage of security policies. So, ginaguide nga nito yung system kung paano mapoprotektahan. So, that's all for my report. So, now let's proceed to the next slide, which will be presented by Ms. Danica Basanta. This multi-layered security example. Firewalls, encryption, training, and hiring practices. Security include people, processes, and technology. Example, employee training prevents phishing. Analogy, locking your house between leaving the key under that might defeat the purpose. Ano nga ba sabihin nito? Ang importante dito is dapat maintindihan natin muna ang security ay hindi lamang tungkol sa technology. Kasama rin dito ang tao, proseso, at teknolohiya. Halimbawa, kung tinuruan natin ang mga empleyado natin kung paano iwasan ang phishing emails, malaki ang mababawa sa chance na ma-hack ang company. Pero kung maganda ang system mo para hindi madaya. Encryption basis, symmetric, one key, AES or DES. Asymmetric is two keys, RSA or Diepel-Hellman. Example, symmetric, share Wi-Fi password. Analogy, asymmetric, mailbox where anyone can drop letters in, but only you can open it.
So, una is symmetric. Symmetric encryption. Dito ay isang key lamang ginagamit para i-lock at i-unlock ang data. Mabilis ito, pero kailangan ingatan at na hindi malaman ng iba ang key. Example nito is AES or DES. Para mas madaling intindihin, para walang share wifi password lang yan. Which is, pangalawa is asymmetric encryption. Dito naman ang dalawang key ang ginagamit, ang public key at private key. Ang maganda dito ay kahit ibigay mo ang public key mo sa lahat, ikaw lang ang may private key para mabasa ang mensahe. Ang samples nito is RSA and DP-Hellman. Ang analogy dito ay parang mailbox, kahit sino pwede maghulog ng sulat sa mailbox mo, pero ikaw lang ang may susi para mabuksan, i-change, and hashing. DP-Hellman for secure key exchange. Hashing SHA-256 ensure data integrity. Example is password is stored as hashes. Analogies, hashing is like selling a letter with wax if broken, tampered, occurred. So, dito naman is, una is pag-usapan natin ang DP-Hellman. Ito ay isang method na ginagamit para sa secure na pagpapalitan ng encryption keys sa internet. Ang ibig sabihin nito ay kahit may nakikinig or nagmamonitor sa connection nyo, kahit malaman nila kung ano ang ginagamit nyo para mag-encrypt at mag-decrypt, parang nag-uusap kayo ng isang secret code na hindi lamang na maririnig ng iba. Pangalawa, meron naman tayong hashing gamit ang SHA-256. Ang layunin nito is para siguraduhin ang data integrity o yung pagiging buo at hindi nabago ng data. Paano ito gumagana? Halimbawa, sa mga website, which is hindi direktang sinisave ang password mo sa database. Ginagawa mo itong hash or bago i-store. So, kahit malik or ang database, hindi mababasa ng hacker ang actual password nito. Para mas madaling intindihin, ang analogy dito ay parang pagselyo ng liham gamit ang wax seal. Kung nasira ang seal, ibig sabihin may nagbukas o may nagtamper ng message. Ganon din ang hashing kung kahit saang letra lang ginagawa sa data, mag-iiba. Authentication methods, password, biometrics, MFA, example, ATM required plus PIN. Analogy, MFA is like double locking your door, password plus fingerprint. So, ang authentication ay isang process o verify ng pagtiyak kung ikaw ay talagang taong gumagamit ng isang system. Una is password. Ito yung alam mo na tulad ng lahat ng secret code mo. Pangalawa is biometrics. Ito naman yung ikaw mismo ang sa'yo mismo naka fingerprints or naka face scan. Ang pangatlo is MFA or multi-factor authentication. Ito ang kombinasyon ng dalawa o higit pa. Ang maganda example nito is ang ATM. Hindi sapat na ilagay mo lang ang card mo, kailangan mo ring i-type rin ang PIN mo. Yung ang card ay meron ka at yung PIN ay ang alam mo. Para mas madaling intindihin, ang analogy ng MFA ay parang double locking ng pinto mo. Hindi sapat na isang kandado lamang. Gumagamit ka ng password plus fingerprint para mas mahirap buksan ng iba. Network security tools, firewalls, IDS or IPS, BPNS. Example is VPN secure remote work connection. Analogies, firewall are guards, IDBS, IPS are alarms, VPN are secret tunnels. So ano nga ba ang firewalls? Sila nagsisilbing unang harang sa network mo. Sinasala nila kung ano ang traffic ang pwedeng pumasok at lumabas parang guard sa gate ng bahay mo. Pangalawa, ang IDS at IPS, ang IDS o Intrusion Detection System ay parang alarm system. Nadidetect nito kung may kakaibang aktibidad or attack sa network. Samantalang IPS o Intrusion Prevention System, hindi lamang nadidetect aktibo pa, ito ang humaharang sa attack mo. Pangatlo, ang VPN, Virtual Private Network. Ginagamit ito parang gawing secure ang connection mo. Mas lalo na kung nagtatrabaho ka remotely or gumagamit ka ng public wifi, ang VPN may gumagawa ng encrypted tunnel para hindi mabasa ng iba ang data mo. Example nito is kapag nag-work ka from home, ginagamit ang VPN para safe ang connection mo sa office network. Auditing and logging. Audit trails, log parsing,
alerts. Example is detecting midnight loggings from another country. Analogy, logs are CCTV camera system. Ang auditing at logging ay parang record book ng system mo. Dito nire-record ang lahat ng activity na nangyayari para kung may problema, alam mo kung ano, kailan at sino ang gumawa nito. Ang tatlong importante nito is audit trails. Ito yung listahan ng lahat ng nangyayari sa system, parang history log. Number 2 is log parsing. Ito naman ang proseso ng pag-aaral at pagsala sa mga logs para hanapin ang importanteng impormasyon. Ang ikatlo is alerts. Kapag may kakaiba o kahina-hinalang activity or nagsesend ito ng alert to sa admin. Example, kung may nag-login sa account mo ng madaling araw, galing sa ibang bansa, madedetect mo ito ng system or magpapadala ng alert. Para mas madaling intindihin, ang analogy dito ay gamit ang logs ay parang CCTV cameras para sa system. Kahit matapos na insidente, pwede mong balikan ang logs para malaman mo kung ano ang nangyayari. SDLC or requirements, Threat Modeling Risk Analysis. Example, identifying risk before coding. Analogy, planning a house, you identify fire risk before building. Ang threat modeling ay pag-iisip kung ano ang mga posibleng atake o panganib sa sistema. Ang risk analysis naman ay pag-aaral kung gaano kalaki ang epekto ng mga panganib na yun at kung paano ito maiiwasan. Example, bago ka magsulat ng code at identify mo muna kung ano ang mga risk. Halimbawa, baka ma-hack ang login page or malik ang data ng user. Para mas madaling intindihin, ang analogy dito ay parang pagpuplan sa bahay. Bago simulan ang pagtatayo o iniisip mo muna kung ano ang maaaring magkaroon ng sunog, panganib. Kaya nilalagyan mo ito agad ng fire exit at smoke detector habang nasa plano pala. DLC design. Secure architecture risk mitigation. Example, designing system with encryption built-in. Analogy, building a house fire exit. So, ano nga ba ang secure architecture? Ang secure architecture ay isang pagdidisenyo ng system na may built-in na protection na hindi na dinadagdagan lang ang security sole, kundi bahagi ito ng plano mula sa simula. Ang risk mitigation naman ay paraan para bawasan o iwasan ang epekto ng mga risk na identify natin kanina. Example, ang isang magandang example nito is yung pagdidesign ng system na may encryption na built-in. Ibig sabihin, mula sa simula, nakaprogram na ang data at nag-i-encrypt para hindi mabasa ng iba. So, ang analogy naman nito is parang pagtatayo ng bahay na may fire exit. Hindi mo hinihintay na magkaroon ng sakuna or sunog. Bago mo lagyan ng fire exit, ginagawa mo na ito upang ginagawa mo na pa lamang ang blueprint para kung may mangyari man or para makaligtas. Good day, sir. I'm Paul Jared Bertoliano, and today I'm presenting the other slides of our presentation. So, my slide is CDLC, Development and Testing. So, sa bahagi ito, sinasama ng seguridad habang binubuo pa lang ang code. Secure coding and penetration testing. So, sa halip na gumawa lang ng feature, sinisigurado na walang butas ang logic ng code. So, example, testing apps against SQL injection. So, halimbawa, pag-check kung madaling ma-hack ang app gamit ang SQL injections. So, analogy, hiring a locksmith to try breaking your houses or into your houses. So analogy, para itong pagkuha ng locksmith para subukan pasukin ang sarili mong bahay. Kung makapasok siya, ibig sabihin, kailangan mo pang ayusin ang mga kandado or security mo bago ka tuluyang lumipat. So, sa development and monitoring naman, kahit i-release ang mga software, hindi doon nagtatapos ang trabaho. So, patching, assurance, and frameworks, ito ang pagbabantay sa system para sa mga bagong banta or nagbabantang pumasok sa yung files or ganun. So, halimbawa, example, updating software to fix vulnerabilities. Pag-update ng software para ayusin ang bagong natuklasang vulnerabilities. So, ganyan. Analogy, regular health checkups for systems. So, may halin tulad sa regular health checkup, hindi ka lang magpapa-check up kapag may sakit ka na. So, halimbawa, ginagawa mo ito para masiguro na nanatiling maayos ang takbo ng system mo. Then, challenges. Security implementation, dito naman tinitingnan kung bakit mahirap panatiling secure ang systems. So, example, weak
pick passwords like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magamit ng napakahinang password gaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganyan number or kahit anong napakahina niyan. Kasi kahit gaano kaganda ang system mo, kung mahina ang password ng user, madali pa rin itong mapapasok. So analogy, a chain is only as strong as its weakest link. So, sinasabi ang isang kadena ay kasing tibay lang ng pinakamahina nitong dugtong. A chain is only as strong as its weakest link. Isang pagkakamali lang ng tao, pwedeng gumuha ang buong security ng kumpanya. Then, best practices. Training, awareness, layered defense, ganyan. So, sa training awareness, mahalagang turuan ang lahat ng empleyado kung paano makilala ang mga banta ng mga hackers or mga nagbabantang mag-hack sa kumpanya. Sa layer defense naman, gumagamit ng maraming layers ng protection para kung malusutan ng isa, may sasalop pa. Kumbaga may backup may backup yung protection, ganun. So, example, phishing awareness programs. So, analogy, teaching kids to look both ways before crossing. So, tulad dito ng pagtuturo sa mga bata na tumingin sa kaliwat kanan bago tumawid. So, simple lang. Pero ito ang pangunahing depensa para makaiwas sa disgrasya. So, ganun ang analogy nito. So, next, governance and transparency. So, compliance, ethics, risk management. So, example, ISO 27001 compliance. So, pagsunod sa mga standards gaya ng ISO 27001. So, analogy, transparency is like showing enough of your recipe to prove quality but not revealing the secret ingredient. So, sa analogy, para itong pagpapakita ng sapat na detalye ng iyong recipe para mapatunayang di kalidad ito. So, pero hindi mo pa rin binibigay ang secret ingredient. So, emerging trends. AI, ML for real-time detection. So, sa AI, ML, ginagamit para sa real-time na pagtukoy ng mga banta. So, blockchain for tamper-proof records. Blockchain para sa mga records na hindi pwedeng pakilaman o baguhin. Then, quantum computing challenges like cryptography. Yon, isang malaking hamon dahil kaya nitong basagin ang mga kasalukuyang encryption o cryptography. So, example, AI detecting phishing emails instantly. So, analogy, quantum computing is like super fast locking, then current locks may not hold. So, analogy, ang quantum computing ay parang isang super fast lock pick. Ang mga kandadong gamit natin ngayon ay baka hindi na tumugal dito. Yun yung analogy niya. So, next, industrial control and IoT. So, industrial systems or SCADA, IoT are critical for power grid factories and utilities. So, ang mga system na kumokontrol sa kuryente at factories or SCADA, IoT ay madaling target ngayon. So, then, IoT devices, smart thermostats, sensors, expand attack surfaces. Ang mga smart devices, gaya ng smart thermostats, ay nagbibigay ng mas maraming daan para sa mga hacker. Regular monitoring, updates, and compliance with the standards and essential. So, example, hackers exploiting smart meters to disrupt electric supply. Then, analogy, a single weak IoT device is like leaving a window open in secure house. Attackers only need one entry point. So, ang isang mahinang IoT device ay parang nakabukas sa bintana sa isang secure na bahay. Isang butas lang ang kailangan ng magnanakaw para makapasok. So, next conclusion, security is built on the CIA triad, confidentiality, integrity, and availability. So, requires layers, defense, and continuous improvement. Then, must integrate into every stage of the software lifecycle. So, bilang buod, ang security ay nakabase sa CIA triad, yung tatlo. Confidentiality, integrity, availability. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo lang ng isang beses. Dapat itong isama sa bawat stage ng software development. So, example, continuous patching keeps system resilience against new threats. Analogies, security is like hygiene. You don't do it once, you maintain it daily. So, ang security ay parang hygiene or kalinisan. Hindi mo ito ginagawa ng isang beses lang sa isang araw o sa buhay. Dapat mo itong panatilihan araw-araw para maging ligtas at malusog ang iyong system. So, yun lang po Sir Dongka. Thanks po.